Mga kanimi, kumusta natin yung kalagayan ng ating kambing na F3? Pinangalanan ko na lang siyang Abishag kasi nga po kumuha tayo ng konting napier grass doon sa barangay ito po. Mag-i 8 o'clock na pero basa-basa pa rin yung mga damo, malamig yung panahon. Kumusta mga kambing? Ito yung ating, ay may nangyari. Anong nangyari sa ice mo? But look at your eyes. Look at your left eyes. Ano nangyari sa eyes mo, baby? Baka nasagi yan dito sa pakain niya, oh. Oo. What happened to your eyes? Malamig yung panahon ngayon. January 13, 14. So, ewan ko lang kung anong magandang gawin dito. Kasi malamig pa yung panahon. O sige. Palalabasin na lang natin siguro sila. Yung mga native natin walang problema itong mga native malakas naman yung mga resistensya nito. Sabi nila ano na, tanghali na raw, tinanghali na ako, bakit hindi po kami binubuksan? Ayan, labas na kayo, labas na rin kaya kayo. Ito, pauwi natin yung iba. Yan po. Kasi yung iba dito gusto nyo talagang lumabas Ito po. Ayan. Palalabasin na kayo. Okay. Kaso dito sila sa kumpay pupunta talaga agad-agad. No. Hindi para sa inyo yan. Sandali. Ang yung kumpay hindi para sa inyo. Sandali Talaga ng ibang ito. Pero ito po, itatali muna natin ito yung napier grass. Kasi nakaramdaman na kaagad, first day pa lang dito, yung mata agad, eyes agad left eyes agad. Yan po baka nasagi doon. Hindi niya alam. Sana maging okay lang siya. Tatali ko muna itong napier grass, baka mahulog niya. So yan po, siya yung nag-iisa dito. Pero gusto na rin sumama kasi nga yung goat po kasi ay herd animals yan. So, gumaganda na rin yung tiempo natin. Gagawin natin, ipapasama natin sa doon. Yung ating bagong kambing, kapangalanan na natin Abi. Short ng Abishag. Sana hindi maging kanyang eyes. Ba't napaluwa-luwa yung mata mo? Sobrang init ba kahapon o nasagi lang talaga yung eyes mo? Abishag. Look at your eyes. Pero talagang gustong sumama yun dun sa iba. Kaya pasasamahin na lang natin siya mga kakambing doon sa kabila. Dami niyang inom tubig. Kasi kahapon buong araw hindi nakainom yan. Ayaw uminom, pero ngayon lakas yung uminom maaga pa. Magandang sign yan pag uminom ng maraming tubig sa umaga pa lang. Ibig sabihin okay yung system niya. Pero yung hindi okay yung mata niya Yung left eye niya yan napaluwa-luwa. O sige, isasama na rin kita doon sa kabila Sandali wait lang Kasi iiyak yan pag walang maging kasama Ayan, okay naman yung dumi niya. So far yung dumi niya okay. Walang problema sa dumi niya. Sandali Ayaw kumain ng ng maraming kumpay sa loob Pero dahil tawag doon, naninibago kasi ito dito sa bagong place niya. Yan, umihi. Dami natin dalang kumpay para sa kanya Pero pag hindi niya kakainin ngayon yan, isasabit natin dyan maghapon yan para pwede talaga siyang may siya dyan, may talagang may makakain siya dyan kung gusto niyang kumain. Pumasok sa ibang selda amoy dyan sa ibang ayan, naghahanap ng magandang area. Sabi baka mas okay dito tirahan kaysa doon. Mas okay dito sa binigyan na kita ng pinakamagandang space dito Yung ice niya lang. Anyari dyan, nasagi yata yung ice mo. Abi, the F3. Wag dyan. Madumi din dyan madami ng pupo ng mga kasamahan mo dyan May amoy-amoy dyan
Baka magkasakit ka pa sa kaamoy-amoy ng mga dumi dyan. Labas ka na dyan, dadalhin kita sa kabila para yun, maging ano ko sa mga kasamahan mo doon. Hindi ko natimingan kahapon na mabawasan yung ibang ano niya kuko niya kasi dapat talagang mabawasan yung ibang kuko niya. Ayaw pa hawak ng kanyang paa kasi doon sa matatimingan ko na rin yan mga kameme. Dapat kasi mabawasan yung kuko niya kasi hindi maging maganda sa ano niya panlakad niya yan umaapaw sige, hindi mo lang kita ng tali para doon tawag sandali para doon madali kang madala doon ng ano matiwasay. Sandali be, ano naman siya, tame naman siya, buksan lang natin. Ayan. Come. Kasi gusto may kasama dito yan be, para hindi ka mawawala. Sige. Po, dito na sa loob ng ating fencing tutorial. Samahan siya ng anak ni Toyota Daconite. Yan, naghahanap yan. Ewan ko lang kung kaya niyang kumain yung mga ganyang kasing bushes. Kahapon kinakain niya yan. Kasi yung ibang mga goats natin sa labas, yung mga native, puspusa na sa kain Siya talagang ano pa tawag naghahanap talaga. Ayaw pag kumain. Sige. I-pre-raise natin siya dyan. Kain yan kakain yan. Kakain yan Kain naman yan. Bukas bibilang kita ng ruminant feeds pag makatiming. Hindi bago sa feeds talaga. So mga kanini, pipilitan tayong gagawa muna ng pakainan dito. Gagawa tayo ng pakainan niya dito para po hindi ganito yung sitwasyon niya. Para maging simple lang yung kanyang kalagayan dito at saka hindi maging mahirap yung kanyang paggalaw. Gagawa po tayo ng mapahaba hanggang doon na pakainan niya mga langga ngayong umaga. So yun mga ka-agri, nagawa natin siya ng pakainan dito. Yun po. Parang formal ito, pansamantala lang itong mga nakasabit. Dapat pag naglagay tayo ng kumpay dito na lang yan. Ayan po, nag-slice tayo nito mga dahon ng napier dito para mamaya kung gusto niyo kumain dito sa hapon na ipasok na siya natin dito, bahala siya. Kung gusto niyo ubusin yan magdamag, bahala po siya. Yun po, importante po ay nalagyan natin siya dito ng pakain na continuous. Gusto yung kumain ng ad libitum dito, pwede po. Yung isa pa yung naisip natin ay lagyan ito ng parang linoleum or yun po, parang pwede na rin siguro yung trapal para pag makabili po tayo ng ruminant feeds, pwede po dyan malagay, hindi po mahulog sa ilalim. Siguro hindi naman siguro maaabot yan kung magdudumi siya ng kanyang putan. Medyo nakaangat na po yan dyan. Malapad pa naman yung space niya dito. Napakalapad pa po yung kanyang space. Kaya dito natin nilagay. Sabi ko kanina dito sana sa labas. Pero sabi ko abot naman maglagay dito. Nakapakababa ng itong ating separator fence. Kaya sabi ko dito na lang siguro. Para mas maigi, mas okay po sa kanya mga kameme. So yan po. Maya dugtungan po natin ito. Kung ano yung magiging sitwasyon ng ating kambing, kasi po kanina nakita natin na lumuluha yung left eye niya, siguro nasagi sa dahon dito kagabi o sobrang init po kahapon. Sige mga langga, pinasok na natin dito si Abishag mga langga, kasi nga napunta natin doon sa kabila. Ayun, nagpapainit lang hanggang sa hininga doon sa initan na hindi naman kumakain. Napapansin ko po kahit itong napier grass na bago, hindi siya basta kumakain.
Kung gusto nilang kainin talaga itong ipil-ipil, kahit yung aratilis na yung ibang mga kambing namin dito malakas kumain yan, kumakain rin siya pa kunti-kunti. Pero yung talagang gusto niyang kainin itong ipil-ipil, at saka sabi ko parang nananamlay siya siguro sa sobrang biyahe niya kahapon, pagod at init. Kaya yung kanyang left eye po ito yung ano ko, baka na sobra ng init yan kahapon, nagmumuta-muta po yung left eye niya. At hindi ko lang alam po kung nasagi o tinamaan or talagang dahil sa sobrang init. Kasi sabi ni Sir Agri Adventures dun sa kabila, dati yung mga kambing niya yung gumaganyan dahil daw sa sobrang init. Malamig naman yung panahon dito, pero yun nga, dahil siguro sa isang araw na halos isang araw na biyahe niya kahapon, 3 to 5 hours. Kaso lang nasa tricycle na walang bubong. Kaya yun po. Pero masipag siya kumain pag pag ganitong ipil-ipil Yun po. Pero pag iba, Napier, baka sabi ko hindi ito na sanay doon ng Napier sa pinanggalingan niya. Binigyan ko siya ng konting feeds, pero konti lang din naman kinain na feeds na na pang ruminant. Bibili tayo ng bago niyan kasi nga na yan po, luma na yan. Marami naman siyang uminom ng tubig kanina. Maraming tubig naman ininom niya. So pag-iisipan ko kung iba-vitamins ko ba siya o hindi. Siguro malamang mamaya vitamins ko naman siya ADE. Yun po. Basta kumakain. Yun po, basta kumakain siya. Kasi kanina nang ipinababa ko dito yung lahat-lahat kasamahan niya gustong sumama talaga doon sa ilalim. Pero nung doon na wala namang masyadong ginagawa. Ayaw kumain doon ng mga damo. At kung ano yung kinakain ng ibang kambing doon, ayaw yung kainin. Pero pag ipil-ipil po yung ibibigay ko sa kanya, kumakain po siya. Yun po yung naano ko sa kanya, na-observe ko sa kanya. Kasi hindi ko talaga alam kung ano yung pinapakain niya mula doon sa pinanggalingan niya. Kaya dito observe pa rin tayo nito. Kasi dapat ma-supplement talaga yung kailangan niyang makain. Kasi pag hindi, mangangayat yan o magkakasakit. So yan, mamaya po mag-i-inject po tayo sa kanya ng vitamin A, D, E na lang para babalik yung dati niyang sigla. At tatanungin na rin natin si Sir Agri Adventures doon kung anong mas okay na gagawin para kay Abishag. Abishag po, yung kanyang pangalan, si Abishag. Kahit saan yan pwedeng makakain dyan Ang problema lang kung ayaw niyong kainin. Kung hindi natin alam kung gustong kainin yan talaga. Marami tayong napagkukunan ng pagkain dito. Ang problema, ayaw kumain. Yun lang yun. Kasi yung mga naka-free-range natin na mga native goats, walang problema. Kasi ito, F3 po kasi ito. Kaya medyo maselan po sila mga ka-agri. Sige po, punta muna po tayo dun kay Sir Agri Adventures para po mapacheck up natin sa isang doktor ito. Don't give up.